Hello mga ka-OFW, ako nga pala si Paz, isa akong dating DH sa bansang Hong Kong nung tumagal ng 7 years and 5 months. Sa bidyong ito, tatalakayin ko yung about sa opportunity cost na kung saan mismong ako, naranasan ko yun nung nagsa-side hustle pa ako sa bansang Hong Kong. So itong opportunity cost guys, dumadating lang to or kailangan mo talagang mag-focus sa isang bagay kapag ka yung time mo na yung kinukulang. Yun yung opportunity cost para sa akin. At pagka gano'n, kailangan mong gumawa ng mga bagong sistema para yung time mo mag-fit doon sa kinalalagyan mo. Kasi kailangan mo na namang mag-adjust or kailangan mo na namang umisip ng isang paraan paano mo masusolusyunan yung nagiging problema mo. Katulad ganyan, opportunity cost. Though, pagka ganun din yung mamimili ka sa dalawang negosyo mo, masakit din sa una. Pero wala kang choice kundi gawin yun kasi nga, kapag ka pinagpatuloy mo yon mas lalo kang mararatel at the same time, hindi mo nakakayanin pa. So, I hope sa kunento kong yon medyo malinaw sa inyo kung ano yung opportunity cost. Opportunity cost, ito na yung time na kailangan mong magbawas ng negosyo or mag-focus sa iisang bagay nang sa ganun, yung time mo mas mag-fit or ano bang tamang word? Yung magagamit mo ng tama yung time mo kasi nga bukod pa doon, nagsa-side hustle ka lang din lang naman doon, may mas priority ka pa na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kaya kung ikaw na nagnenegosyo ngayon, dumadaan ka na rin sa opportunity cost, meron kang mga business na kailangan mong i-cut, mag-decide ka lang maigi. Ang gawin mo lang, payo ko lang din sa'yo is evaluate mo maigi saan ba yung kumakain ng maraming time mo, saan ba yung mas profitable sa kanila, pagka ginawa mo ba to, mas okay to, kung ito ba ang ititira mo, mas okay to. So, kailangan mo talagang maging decisive that moment kasi nga kung hindi ka magtatanggal, mas kawawa ka. Kaya kailangan mag-focus. Doon na parang pumapasok yung sinasabi nila, the power of one. Kasi mas para sa akin mas madali kang mag-scale up or mas maganda yung takbo ng business mo kapag nakapag-focus ka din. So kung ikaw nandiyan ka na, kailangan mong pag-iisipan, evaluate mo ng mabuti kung ano ba yung dapat mong gawin. Huwag mong hayaan na maging stuck ka or maging masyadong sabog ka. Kailangan mo talagang mamili. Yan yung tinatawag na opportunity cost para sa akin. Kung ikaw na nanonood, ano sa'yo ang opportunity cost, lalo na kung negosyante ka. So, comment down below para nang sa ganun may matutunan din kami. Yun lang. Basta ang pinapaniwalaan ko nung nasa Hong Kong pa ako, merong opportunity dito sa bansang Pilipinas. Kaya kung ikaw nasa ibang bansa ka pa man ngayon, kung kaya mo mag-side hustle ka para nang sa ganun kung gusto mo na rin agad makapag-for good, makakapag-for good ka. And I hope and pray na one day makatagpo tayo ng isang opportunity na kung saan mas marami tayong matutulungan na kapwa natin OFW na kung saan yung mga taong OFW na yon sabik na sabik ng kasama yung mga pamilya nila. Pagtulungan lang natin. Basta yun lang, let go and let God. At kung di ka pa pala nakapalo sa akin or gusto mong i-share itong video na to, feel free to share kung may nakikita kang value sa mga ginagawa kong content. And pa-share na lang din and comment down. Huwag mong kakalimutan na mag-comment. Baka yung comment mo, magkaroon pa ako ng idea. Or sa comment na ilalagay mo, makadagdag pa ng value dito sa ginagawa kong pagbablog or pagko-content creator. Yun lang. Salamat.